mahitabo. So for a lot of people that has been attacking and questioning, challenging the truth of Malacanang, I am really wondering, ako ginatarget nila, idakpon si Bugres, ginalocate si Bugres, why ganito nila ginadakop yung mga kawatan to sang mga malita nga asta subong? Why nila ginadig up kundi nagkagto ang aton nga budget sa flood control? Diin na ni ang mga kawatan si Romaldes nga pakaisaya nga hindi yan ni madakop. Nga ginaduwa-duwahan man ni nga kawatan man sang aton kwarta. Pila kabilog ng mga congresswoman kag congressman sa Pilipinas nga kuno nakabaton man sang bagti fake news man to bisan may picture. Ako karon nga malayo ko nga lugar, I have been paying my taxes religiously for 21 years. Saying my opinions, expression of my freedom. Ako ang gina-question nila nga daw siling mo pala, naguyog kag nakakas ang mga haligi sa Malacanang. Tungod nga ging question ko, ang health kag ang kabuhi sa aton presidente. Di kung hindi sa gusto questionon, balik sa iya nga pagka-private citizen. Now, I wonder, Madam Bugres, no? How would you face this? Imagine you are at war with government. And you know government has a lot of resources. Yeah. May law enforcement agencies, may prosecutorial department, ang DOJ. No, hawak nila tanan, just like what they are doing right now against Sara Duterte, against Harry Roque, and everyone na sa opposition. Ikaw yung ordinaryo nga citizen. Wala ka man niya kagi sa politika, you are not holding any government position. How would you handle this as a person? Imagine you are at war with the government. Yeah. Ang government na vindictive katama, and they will really move heaven and earth to eradicate opposition and those who are against them. So, bilang Iloy, bilang asawa, bilang anak, bilang utod, bilang Ilongga, how would you face all of this? Paano mo ginaatubang inisubong Madam Bugres? Well, Attorney Nava, nagdako kita sa lugar nga since gamay pa ko, na-train ako sang akon amay, nga kung may ara ako sang isa ka bagay nga ginapakigbato, I have to face it head on. I am not a coward and I will never be a coward. If this is going to mean me being persecuted publicly, harassed publicly, humiliated, and even cursed by so many people that are still believing that the government is doing a great job for our country, then so be it. Ang ako lang tani ginapangayo sa gobyerno, nga kung ako ang ila nga ginaatak, ako lang ila atakon. Hindi nila pagdalahigon ang aking mga mahal sa buhay. Kahit iba na iya nga istorya. I also have some friends and some people behind me, some lawyers behind me, that in the event that they are going to file a formal complaint against me, I also have a lot of solicitors to back me up. But personally, I am really courageous by nature, Attorney Plaridel. Wala ako nagabatsyag sang kulba o kung daw nagakurog ko sa ila, because at the end of the day, the truth is going to prevail. I know it's not going to be easy. It is very challenging. I need to be more careful and vigilant. Whom do I talk to? Whom do I tell my stories? And I need to look over my shoulders now when I did not have to do that before. But with the grace of our God, kag sa mga ga-support man sa akon, I am facing this with all my might, and with the influence that I am holding right now, I am not going to back down. Di kung gusto kong ilapat yun, ti ilabuton ko din nila, sigurado nila patay shigid. Now, ano sa mga plano mo, because the government has initiated, the PCO has already filed a complaint against you sa DOJ, and most likely the DOJ will conduct a preliminary investigation kung padalaan ikaw subpoena. Now, just in case you receive a subpoena from DOJ, whether email man nila si mo sa last known address ni mo or whatever means, ano ang imutikang? Anong may ara ikaw sang battle plan at this point in time? Pwede mo ma-divulge sa atong anong mga steps mo? Yeah, well, we do have some contingency plans sa akon nga mga solicitors, sa mga advisors na akon. Kung magpadalaman sila sang sapina, kag mabaton gid man if ever, kung ma-mail nila o whatsoever sila, pag-sabton man sang akon nga mga abogado.
while I am here in another country, wala man sila sa akong sa jurisdiction, and the thing that they are trying to disseminate this information that I am going to be extradited, I'm going to be deported whatsoever. Wala ako to, for the record, Attorney Plaridel. Wala ko yasang record diri sa Dubai, sang krimen nga heinous nga maging patay or I have offended the law. I am a proper citizen of this country who is helping them with the economy. Wala sang rason ang Dubai nga para i-deport ako. If they are talking about extradition, they have to establish that I have committed a heinous crime such as crimes to humanity, may ara na ako sang sentensya sang isa ka krimen, o kung fugitive ako nga may kaso ako sa Pilipinas bago ako naglayas. They have to establish all of this. Bago sila dira magsinggit kag mag-iskandalo nga nagahulag na dili kano ang mga otoridad para dakpon ko sa ano nga rason. Wala pa sa gani kalad siyang kaso, wala pa ko yung sentensya. Dakpon ko sa Dubai for what? I am living a peaceful life here, legally. So I do not understand why all these radio stations, news outlets, including Rappler, who is also inferior, unfair, and unjust, they did not even took my side to answer these allegations, and they just made an executive decision nga ipahuya ako. And we both know that they are doing this, to intimidate me. But I'm not intimidated at all. So on record, no, for purposes of clarity and information sa publiko, on record, Madam Buglis, wala ikaw yasang pending na kaso sa Dubai? Wala. May, before, amo nang ginagamit nila sa akon, attorney. That was 2009. Sa Dubai lang ya, may court ba yung Dubai? Oo, wala ko ya. Wala ya. Wala ko ya. Mabuot ako diri, attorney. Yeah. So wala kaya pending case that would be the basis for you to be able to be deported back to the Philippines? No. I did not offend any law. You're a resident of good standing sa Dubai? Yes. So wala ang basis. Exactly. Grabe nga coincidence, no, Madam Buglis. I don't know, I don't want to give any malice to this, no, but a coincidence nga ikaw Ilongga, taga-syudad, the other day, your bitter enemy, ang spokesman sa presidente, si Yusek Claire Castro, indalagin si Jamango, like Jamango, indalagin ni Claire, si Jam Magno sa syudad na knowing the fact that you are from the city or your family is here residing, what's your take on that? Nga amay amo na nga klase nga senaryo nga makadakti siya sa press briefing sa syudad, bringing all along ang isama nimo ka basher kag isama ka vlogger nga nag-atake sa imo. What is your take on that, Madam Buglis? Well, attorney, aside from the fact that these two women lack a lot of physical attributes, mga insecure ni sila sa akon. They expected that by doing this shenanigan, I'm going to get affected. Wala ganit ko nagsapak. It simply means that the impact and my effect on them is very heavy. Nga kailangan nila ma-feel sa ila kaugulingo nga do pa kahit papano na isahan ko nila. Nga makakto sila sa Pilipinas, sa Iloilo. Ano gidi ang mahimo ko kung makakto sila sa Iloilo, mano ko mapala? They did not show any strength nor showed anything that they scored on me. Ang gipakita nila sa akon nga insecure sila kadang akon nga impact sa ila grabe. Kaya tiging panawag ko ni sila nga dahil nga mga ulok-ulok nga mga malaway nga mga kirida. But I laugh about it because look at them. I am a nobody. Kung tutuusin, I am a dot in their ocean, especially kay Yusek. She works in Malacanang. I am an OFW. But she needed to do this. Para lang makascore kuno sa akon. Ay wala kaya Claire nakascore sa akon. Buki ka nga baday, ito sira ka, manguka. And I've been challenging her to debate with me. Kung agrabyado gid sa sakon. Why man sa kasabat?
So do you think initanan ng mga paglagas ng gobyerno, Mm. limited na ginini sa imo nga ginaligar nga may sakit ang presidente or base para sa imo may mas madalom nga rason bangod sa imo nga suporta kay openly kay Vice President Sara Duterte? Do you think amo gininiya ang bottom line? Amo gininiya ang gilayang init sang ulo, hindi iya ato yung mga nagtataysi ng presidente, may cancer. Yeah. Ako, Pati ka bala nga, hindi mas dako ang Yes. declare mo openly sa imo suporta Yes. sa grupo ni Vice President Sara Duterte. Correct. Kapati ka nga, mas amuning bugat na rason kung agi Yeah. get kasubong sa gobyerno. Of course, attorney, because for a good 2 months, I think, or 3 months, I've been trending and viraling to a T. So hindi lang niya kumbaga do ano na lang niya ano na lang niya design on the cake na lang ni ang hambal ko nga natay siya sang iya nga masakit nga kung tutusin may ara man kami sa mga papel nga tutuod di man may balatian ng ila presidente. This is because some of their group, I cannot just divulge who, nag-attempt sila sa akon nga magkambyo ako partido, and I rejected it because it is against my principles and my opinions. So gin-reject ko ang ilang offer, so may ara sila sa akon sang agrabyo. So I think this is their revenge na hindi kasamo na, pues we are going to make your life miserable. Hence, they are using all their avenues to try to harass me online, publicly. It is so ironic, gani attorney, because they hate fake news and they are also the producers of fake news actually, saying that the authorities here are already moving to deport me, which is not true at all. So ini attorney, ginahalinan isang nila nga gut-gut sa akon. Kay tungod kinanlan nila ang isa ka tawo nga parehas ni Bubris nga mabakod, magyaw-yaw, mabakod, magkuhan bala, magdipinsa sa iya grupo. Ang ilang nga gut-gut sa akon, kaya hindi ko sila mo si Sara ang akong gusto. So, madam, nakasubo limited ang ato nga oras. I'll give you the opportunity. May mensahe ka bala sa imo pamilya. Sa imo kabataan, Yeah. di sa syudad, you are also anxious. Yeah. We know you have to understand the anxiety. Yeah. Yung ginabatsag nila knowing that you are facing the entire force of the government. Yeah. So, anong pwede mo nga i-bilin ng mensahe sa imo pamilya diri sa syudad? Yeah. Sa mga kabataan ko dira, kag sa akon Iloy, sa mga pamilya ko dira sa Iloilo, hindi ka mo magkabalaka sa akon, kaya ko ni. Kamu dira ang maghalong sa Iloilo. May ara sa mga tao nga gapalangga man sa akon, nga nag-extend man sang ilang nga help, nga they're around, watching my family, Attorney Plaridel, protecting them. So, kung may ara di man sang mga nagaaligid-aligid, touch me not man. Bag-o sila da makalusot sa inyo, maagi sila na isang pinakabilog ng mga men in black. So, ang ako lang nga ginasakitan sa akong buot, kay titungod nga, wala man bala nagapanumdum ang gobyerno nga as a private citizen, may ara man ako sa pamilya nga, syempre nabubuli man sila. Kung may ara sang ga-admire sa ako, may nabubuli man, labi na din ang kabataan ako nga, they actually cried when they saw the news, nga daw gina-consider ako bala nga kriminal, ako nga dumaging patay, ako nga, I am being treated as a criminal of so many crimes, So, natatanong ang mga bata ko kung ano si mami mo, ganyan. But, they are from me, and they are also courageous as me, and they are brave. So, palangga ko kamo, and do not worry about anything because may ara man kita sa mga tao nga nagabulig sa aton. Sa imo mga supporters, sa mga nagapati sa imo, sa mga nagapalangga sa imo, anong pwede mo i-bilin na mensahe sa imo? Yeah. Sa mga kabataan ni Iloy Bugres, thank you so much sa inyo nga walang humpay na pag-support sa akon. Sa pagbulig mo sa akon bardagulan, sa kahit lang sa mga comment section, sa pag-share sa akon nga mga live, thank you so much. I do appreciate your support and for fighting with me. As long as you are there, I am here with you.
all throughout until the bitter ends. Amo na, attorney. Madam Bugris, way taka ginapahog ha. Pero Ah. natagaan ka chance ng pamilin-bilin. Hindi nakapakot. Correct. Buwas pala. Correct. Oo, nakapanood. Matay, shit. Saya Malacanang sa presidente. Anong imo mensahe sa iya? Okay. Mr. President, I'm gonna say in English, kito kulawag maglunggo. Mr. President, you know, I voted for you. I love it for you. I loved your father because my family loved your father. Loyalist kami sa mga Marcoses. Isa lang po ako sa mga taong na-disappoint mo at na-frustrate ng iyong performance. Ang sa akin lang po sana, nabigyan nyo kaming pagkakataon ng mga ordinaryong tao na madirinig nyo rin ang aming sentimiento. Kung talaga po na gusto nyo mapatunayan na mga mali ang aming sinasabi, bigyan nyo po kami ng tamang dokumento o ipakita nyo sa amin ang inyong dedikasyon na para masatisfy kami, ang aming confusion mawala. Pumunta po kayo sa ospital at pakita sa amin na wala kayong sakit at talagang kayo yan. Buhay kayo, hindi double, hindi clone, hindi nothing. At kapag napatunayan nyo po yan, Mr. President, hihingi po ako ng tawad sa inyo. Bigyan nyo ako ng kaukulang sentensya kung gusto nyo. But, do the explanation and clear things out first before you ask our integrity. Prove your integrity first. At kung gusto nyo man ako, mahal na Presidente, ipahuli at ipatay siya, huwag nyo na lang po sanang gawin nyo na chararat. Madaliin na lang sanang pagtay siya sa akin. Yun lang po. So, there you go. Thank you again, Madam Bugris, no? Ma'am Jinky. Thank you, man, Attorney Plaridel. I wish you well. Thank you. Good luck in sa imo. I hope you will surpass all these challenges Yeah. sa imo nga kabuhi, Madam Bugris. Thank you so much. Thank you. Have a good day. All right, have a great day. Bye. Bye.